Ama naming Diyos na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus Cristo, nandito po, Panginoon, ang hinihirap na muli, Panginoon, ay sumusuko, Panginoon, sa oras na ito, magpapakumbaba. Panginoon, sipuin po ninyo ang bawat puso namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na sumampalataya, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pinagkaloob niyo po na pananampalataya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na nandito po kaming muli, Panginoon, sama-sama, Panginoon, upang kayo itaas at mapapurihan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kayo kung nagsabi, Panginoon, 2-3 na nagtatipon, Panginoon, sa inyong pangalan, sa inyong salita, Panginoon, ay nandito po kayo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hindi po, Panginoon, nakikita, Panginoon, sa padamihan, Panginoon. Lord Jesus Christ. Mapalad po kami, Panginoon. Dahil sa panahon ito, Panginoon, ay patuloy po kami ginigipit, Panginoon, ng kaaway. Marami, Panginoon, ang mga pagsubok sa bawat isa sa amin, Panginoon. Subalit, Panginoon, salamat, Panginoon, sa binhi, Panginoon. Na inahihasik, Panginoon, sa matabang lupa, Panginoon, na kahit na anumang pagsubok, Panginoon, at hangin o bagyo, Panginoon, ay hindi po siya matitinag, Panginoon. Dahil po, Panginoon, ang ipong salita, Panginoon, ang nagdidilig, Panginoon, at patuloy na humahawak, Panginoon, kahit ano pang lakas ng hangin na yan, Panginoon, ay hindi po kami matatangay, Panginoon, Lord Jesus Christ. Pagtibayin niyo po, Panginoon, ang pananampalatayang yun, Panginoon, na aming pong natanggap, Panginoon, sa ulit na panahonan ito, Panginoon. Oh Lord, kahit saan po, Panginoon, na nasa intay ngayon, Panginoon, ay talagang ligligan po, Panginoon. Kayo pong nagsabi niyan, Panginoon, matira, Panginoon, ang matibay, Panginoon, na may pananampalataya, Panginoon. Lord Jesus Christ, huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon. Tulungan po ninyo ang aming pastor, Panginoon, na maging malakas, Panginoon, matibay, Panginoon, ang kanya pong pananampalataya, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa kanya, Panginoon, Lord Jesus Christ, at ang kanyang sambahayan, Panginoon. Kanyang dalawang anak, Panginoon, na patuloy po ninyong ginagamit, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasang pisikal, at lalong-lalo po sa spiritual. At ganun din po ang aming mga kapatid na nandito, Panginoon. Patuloy po ninyong gabayan ng bawat isa ilayo, Panginoon, sa kahit anong kapahamakan at mga pagsubok na hindi makayanan, lalong-lalo po, Panginoon. Ang ipinagkaloob ni Diablo na karamdaman bawat sa amin sa oras na ito ay magaling na, Panginoon. At ganun din po ang aming mga kapatid kung nasaan man po sila sa oras na ito. Inilalapit po namin ang bawat sa Panginoon. Nanawa, Panginoon, kayo pa rin, Panginoon, at naisip at maitaas sa oras na ito, Panginoon. Dahil wala na pong makapagliligtas sa amin, Panginoon. Kung hindi lang ang nag-iisang pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo, Panginoon, siya lang po ang makapangyarihan sa lahat, Lord Jesus Christ. Nagsusumikap po kami na kayo po ay aming maitaas araw-araw, Panginoon, Lord. Hallelujah. Na Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, pangunahan po ninyo, Panginoon. Sa pamamagitan po na aming pastor, puspasan po ninyo siya ng mabanal na langis, Panginoon. Gamitin po ninyo, Panginoon, ang kanyang katawang lupa, Panginoon. Ang paspasan niyo po ang kanyang dila, Panginoon, na bahagi, Panginoon, ng inyong makapangyarihan salita, Panginoon, sa oras na ito. Gabayan niyo po ang paikot ng bahay na ito, Panginoon, hanggang matapos ang aming gawain. Patuloy po namin kayong mapapurihan at mapaglingkuran sa oras na ito, Panginoon. Kayo lang po, Panginoon, ang aming itinataas sa oras na ito at wala nang iba, Panginoon. Kayo lang po ang nag-isang Diyos
nag-iisang Ama, Anak, na aming sinasamba, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian sa inyong pong kataas-taasang pangalan ng aming Panginoon Diyos Kristo. Amen. Sa pagpapatin sa Panginoon. Awitin niyo ang Master of the Wind. The sunshine again. Because we know the Master of the Wind. Praise be to God. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y umawit mga pag-ibig sa musing awitin. At tayo po ay magkamayas sa isa't isa. God, sing the song that man from Galilee. Amen. Jeffrey. Forevermore.
sarap magpuri mga kapatid sa Panginoon. Hindi po ba? Amen? Na talagang napakabuti yung Panginoon. Hindi kulang ating panahon upang magpuri sa Kanya. Amen? Lubos ng kagalakan mga kapatid. Alam ko nagagalakan yung ating mga puso sa magang ito. Pinupuri na. Pasalamatan siya. Jimmy Vicente, for one. Tayo po ay nandako mga kapatid sa isang pasalamat sa Panginoon sa kanyang testimony. Meron kayong kagalakan sa gabi ito. Sa hapong ito mga kapatid ay malaya po kayong tumayo at sabihin sa pasalamat. Ano po ang Panginoon ay iningatan tayo. Amen. Sa habang sa linggo muli. Salamat sa Panginoon din sa karakasan, taglay, pag-ingat po sa bawat isa. Salamat sa mga answered prayers. Tinugon ng Panginoon ang ating mga panalangin. Salamat sa Panginoon na dahil po yung anak ni Bailmon ay approve na rin ang visa. So, salamat sa biyaya. Tunay na ating mga panalangin ay sama-sama tayong nalangin mga kapatid ay sabi nga ang panalangin ng matuwid tinutugon ng Panginoon. Amen. Salamat po ay approve na rin. Marami tayong bagay mga kapatid. Nasalamatan din at laging sa aking mga trabaho. Ingatan ng Panginoon. Patuloy siya supply sa mga pangailangan. Hindi siya nagkulang. Mga kapatid, kung bagkos, marami tayong pagkulang sa Kanya. Amen. Salamat din sa Kanyang biyaya. Ang Panginoon ay even though ay medyo ang panahon natin ngayon ay God yung halos hindi pa rin naka-recover. Ngunit salamat sa Panginoon ay patuloy siya nag-provide sa mga needs natin. Amen. Dito pinabayaan. So, pinupuri ko siya, pinasalamatan, Panginoon, ang bawat isa. Kung meron ko kayong kagalakan, ibigay ko sa inyong panahon ang sa harapan. Praise the Lord. Magandang hapon mga kapatid, mga bride. Hindi lang tunay na bride. Amen. Bali dalawa po ang aking papasalamat sa Panginoon. Una, yung kay Sister Christine, salamat sa mga panalangin po ninyo mga kapatid. Lalo na po ang ating pastor na patuloy na ginagamit ng Panginoon na tumutulong sa bawat isa sa atin. Na tuloy na nanalangin. Si Sister Christine po pala, yung kanya pong PSA ay nakuha na po niya at naisaglit na po niya sa Kalasyaw. So, naka-appointment na po siya para sa medical po niya sa December 10. So, salamat sa Panginoon dahil ang aking anak din ay talagang nagsusumikap din lahat ng kailangan ay mabilis din po niyang na-aksyonan sa tulong ng ating Panginoon. Ang kalakasang physical niya, magkaroon na rin po yung sa knowledge na pinagkalog din sa kanya. So, tunay nga po na tayo ay katawan pa na ito, minsan ay dumarating yung pagkakataon na napapagod, pero sa tingin ko sa akin anak ay parang hindi po siya napapagod. Kahit bumiyahe po siya ng La Union, tricycle sa bahay, biyahe po sila ng 5 oras, daling araw sila alis. Bali 1,000 po yung back and forth na gasolina nila. Pero ang aking anak ay talagang sumikap din. Gusto nga rin niyang makasama po tayo dito. Ang aking asawa ang umiiyak dahil may iwan na naman ako, sabi niya. Unahin lang natin si Tintin, sabi ko, dahil mag-25 na, sabi ko, ang kalaban natin, sabi ko sa kanya, ay about financial, dahil alam ko natin na mga bagay na niya talagang gigipitin tayo ng kaaway talaga. So yung aking personal loan ay hindi po ma-approve. So, mayroon pang dalawa na baka mamaya malalaman ko po mamaya
bangko yun. Sa Indiano lang po yun. Yung pinagkuhanan ng mga kasama ko sa bahay. So, baka doon na po ako kukuha ng pang-immigration ni Sister Kristen. So, sabi ko naman, isip-isip ko kahit na anong gawin mo Diablo, sabi ko, basta, manalig lang kami na ang lahat ng ito ay amin pong makakamit at malalampasan dahil ang anak ko ay tunay nga po na naglilingkod din sa Panginoon. Kaya, hindi po niya pababayaan na hindi po makapunta dito ang aking anak. Pagkakaroon niya yun dahil ang kanyang hangarin ay madagdagan po tayo dito ng isang tunay na bride na maglilingkod sa kanya. At isa pa ay naawa rin yung anak ko sa akin dahil ako lang mag-isa rito. Pag may karamdaman ako, wala man lang mag-asikaso sarili ko. Pastor, tsaka sister, minsan pumunta sila po. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang aking anak ay talagang gusto na niya pumunta rito. Yung isa naman, si Sister Brother Genesis, ay ang gusto niya dahil mag-21 pa lang naman, ang gusto niya, tapusin po niya yung course niya na teacher bago siya pumunta rito. Total, nais na rin yung PEC niya. So gusto niya makatapos muna bago pumunta rito para maka-apply doon ng maganda-ganda. So, sabi ko nasa sayan, sabi ko, basta ang importante yung ate mo makapunta rito dahil mag-25 na. So, yun po ang pinasasalamat ko sa Panginoon dahil kahit matagal, mabilis pa rin dahil lumabas na rin sa tulong niya at sa tulong niyo mga kapatid at si Pastor sa panalangin. Yun po ang masaya na pinapasalamat ko sa Panginoon dahil pinagkaloob ko niya. At meron pa akong isang matuturin na masaya pa rin dahil hindi naman ako namatay eh. Hindi naman ako pinaligo lang ako dahil nagpipising ako, hindi ako naliligo sa dagat eh. Kaya kahapon, pumunta kami ng Cornwallis, kasama ko si Brad Abner, at saka yung kasama niya sa trabaho, yun ang gumamit ng kayak na isa. First time niya pala. So, tinatak ko po siya. Tinali ko dun sa likod. Tinali ko sa harap niya. Hatak-hatak ko po siya. Yung makina ko, kondisyon yun eh. Di pa kami nakakalayo, mga 50 meters pala. 100 meters siguro, mula sa gilid, o kaya 150 meters, namatay yung makina ko. Dito na kami nagpisto ng korpo na doon. Tapos, fishing na kami. Nakahuli na po ako ng pito yata yun. Siya, 4 pa lang hatak-hatak ko. Tapos, sabi ko sa kanya, may huli ka na? 4 pa lang, sabi niya. Wala nang kumakain dito, sabi ko sa kanya. Lipat tayo. Sabi ko sa kanya, sige, sabi niya. Lumipat kami. Punta kami doon sa may spot namin sa gitna, sa may poste, malayo yun eh. Wala namang gaanong alon. Isa-isa lang eh. Sabi ko sa kanya, yung sagwan, huwag kang magsagwan, hatakin lang kita, sabi ko sa kanya. Kung first time, gusto mo magsagwan din na experience siguro, sagwan pa rin ang sagwan. Tuloy lang ang takbo ko. Takbo. Tapos, hinampas siya ng alon na isa, napunta siya doon, tapos yung lubid dito, yung lubid pumunta sa ilalim, sa may motor ko. Kaya yung motor, napaatid, so bumaliktad yung kayak, nagulat na lang ako, nasa tubig na ako eh. Tapos yung swimsuit ko, yung diretso po tayo hanggang dito, yun ang napuno ng tubig. Naka-jacket ako, pero ilulubog talaga ako dahil puno eh. Ang ginawa ko, yung cellphone ko nandun sa life jacket ko, hindi ko na inisip yun eh. Ang inisip ko, buti yung isip ko, maliwanag pa rin.
malulunod ako, sabi ko. Yung lock, tinanggal ko yun. Hindi ko may ibaba na naman, mahirap ibaba talaga. So, ang ginawa ko, yun, di ba may hawakan ko yung gilid ng kayak, kung hawak ako doon, isang ginamit ko. Isa, habang naibababa ko, lumulutang naman ako dahil yung gawa ng life jacket. Di nung natanggal ko yun, sinampak ko dun sa kayak ng kasama ko dahil pinalapit ko siya. Kaya ko, sabi ko, kinarga ko doon naman. Pero yung huli ko, taglo, tama na, pati yung mga cooler, mga pamingwit, nalaglag na doon sa lana. Di na mahagilan, malalim eh. Tapos nung matagal, hindi ko maibaliktad na ganun, gawa nung may motor. Nireslip, punta ko sa likod. Dahil wala na yung kanto, magkana ko lumangoy. Inikot, kung saan ako pumisto, doon din yung hampas ng kwan. Kaya ginawa ko, punta ko sa harap. Kung sa harap, yun ang dinin ko yung harap na gano'n. Saka ako sumampa. Nung napatiyaya ko na gano'n, yun ang ginawa ko. Pag di ko sa harap, doon ako sumampa. So nakasampa na ako. Aangat na naman doon. So talagang buti nga walang malakas na alon. Kaya nung nakasampa na ako doon, tinawag na namin yung may Pilipino rin na nagpipising, pero malayo-layo rin sila. Tinawag namin sila dahil hindi ko maisabot kahit may motor, mabigat. Tinawag namin sila, para kami. Hanggang sa naihatid kami doon sa kuwan. Pero yung mga naglutangan pa pala, hinabol pa nung nakabingi. Hinabol niya nakuha niya yung cooler ko. Yung mga gamit na simat sa kuwan. Pero pamimit ko lang. Kaya, salamat sa Panginoon kahit na gano'n ang nangyari, maganda pa rin experience ba? Kahit na buntik ng kwan, pero hindi pa pahig ang Panginoon. Kung lagi tinisting niya lang kung hanggang saan ang pananampalataya mo. Kaya, sabi ko, hindi naman ako ba ng Panginoon dito, sabi ko. Kaya, ang sinabi niya, tanggalin mo yung swimsuit pa. Yun ang una kong tinanggal. Kaya, salamat dahil hindi nag-blurred yung isip. Naalala pa rin yung kwan. Hindi na muna yung takot. Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya, napakaganda yung meron tayong pinangahawakan na salita at sinasamba ng Diyos na hindi nagpapabaya sa atin kahit anong pagsubok yan. Siya lang ang ilagay natin sa isip natin, hindi po magdidilim yung isip natin na hindi na natin maisip yung ating gagawin para tayo maligtas. Salamat. Nandalik na po tayo. Nais po namin ulit sa ating Panginoon.
1 week na lang po yung pasok namin. This week po, puro pasahan po ng mga assessment. Pinapasalamatan ko po ang Panginoon sa pagpapasok po ako sa school. Na po panahon, paiba-iba po. Inat, ulan po. Minsan po, wala akong dalang payong uulan. Uuwi akong basang-basa. Tapos po, pag tatawid ako, magbibilis ko yung sasakyan. Pinapasalamatan ko po ang Panginoon dahil siya po yung patuloy na nag-iingat po sa akin. Nagbibigyan ng nais ko po siyang pawitan. God sent His Son to echo His He came so loud.
hapon po. Salamat ako sa Panginoon sa araw-araw na pag-ingat sa mga bata, sa aming dalawang mag-asawa. Salamat din ako sa pag-ingat din sa kapatid ko na bagamat pas siya nakahanap ng trabaho at magre-renew siya ulit, bahala na ang Panginoon sa kung ano man ang plano ng Panginoon sa kanya. Nagpapasalamat din ako sa nagdaang araw sa trabaho dahil nung last week last Tuesday lang yata ito na nagpaalam ako na maglilib ako by January pa naman, January to 9. So Tuesday, 12, January 12 na kami pabalik. May shutdown kami. Ibig sabihin, i-apply mo lahat yung leave mo kasi shutdown kami from last day namin 19, December 19. So gabi na ako nag-file ng leave ko. Tapos, hindi ko na ma-expected yung manager ko nag-reply agad. Ang reply, medyo sad. Kumbaga, hindi ako happy nung nabasa ko. Pero hindi ko actually talaga binasa ng buo. Kasi patulog na ako, parang sabi ko, mukhang hindi maganda yung reply niya. Tapos, highlights ko lang siya, hindi ko muna siya binasa maigi. Dahil nakikita ko na sabi niya, may mga nagpaalam na nauna sa akin. So, hindi niya daw ako papayagan. Sabi ko, sabi ko, parang gano'n ang naisip ko. Pero, sige na lang, bukas na lang. Sabi niya, mag-usap daw kami. Every time mga kapatid na nagpapaalam ako sa kanya, lagi kami may diskusyon. Yung parang ayaw niya papayag na absent ako. Yung okay na sana kung oo agad or yes, hindi. Mag-uusap muna kami. Kaya nakikita kami ng mga katrabaho namin na pag ako ang nag-believe, parang ang dami pang paliwanag, ang dami pang usap. Tapos sasabihin nila sa akin, oh, ano naman nangyari? Kausap ko na naman Kaya ang tawag ko dun sa manager namin, sa mga Pilipino, best friend. Kumbaga, kausap ko si best friend kasi ganito, papaila ko, ayaw na naman niya pumayag. Tapos, nag-usap na kami. Sabi ko, bakit, nag-usap kami ng manager ko, sabi ko, bakit sila pinayagan mo ako, hindi mo ako payagan? Hindi naman ako uwi ng Pinas. Sila, 5 weeks to 7, mga ganon, 6 weeks, uwi ng Pinas, pinapayagan niya. Eh ako, sabi ko, aside sa shutdown natin, 1 linggo lang gagamitin ko. Bakit hindi mo ako payagan? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sasabihin niya sa akin, sige, mamaya mag-usap ulit tayo. Sabi ko, parang bilang taon, nalulungkot ako pero alam ko may papakita ang Panginoon sa pag-uusap namin yun. Di, okay na, sabi niya, mamaya na, gano'n. Dahil busy rin siya. Manager, mga kapatid yung kausap ko. Di, sabi niya sa akin, pangatlong beses na yan daw ako na pag nagpapaalam, nagkakaroon kami ng diskusyon. Hindi naman, parang ayaw niya talaga akong mag-believe. Kaya, ito mga kapatid, yung nakaraang linggo rin, yung nga, yung sabi nga ay, basta magsabi ka ng totoo, ang Diyos ay nasa'yo. Nung nagtitest ako ng product namin mga kapatid, bago yung Iran, titikman mo yan, ititest mo yung pH niya, tsaka yung bricks niya, kung mataas, hindi pwedeng Iran, hindi ilagay sa bote. Isasabihin mo sa manager mo o sa supervisor. Tapos mga kapatid, yung kinukuha ko yung bottle namin, control bottle na yon, control product. Hindi ko inaasahan na nahulog siya. May mataas kasi. Nahulog, tumama doon sa pH meter namin. Nagulat ako, buti hindi nabasag yung laboratory, equipment.
Tapos, sabi ko dun sa supervisor ko, may problema tayo. Ano yun? Yung product ba? Hindi. Sabi ko, okay lahat yung tinest ko, pero ang nangyari yung equipment. Sabi niya, nabasag ba? Oo, nabasag. Talaga yung parang cellphone na nag-crash siya, pero hindi siya nagkahiwa-hiwalay. Nung una, natakot ako kung sabihin kasi, siyempre, hindi ko, parang minsan tao na nasabihin ko ba to o hindi. Pero nalaig sa akin na sabihin yung totoo. Ang nangyari mga kapatid, kala ko magalit siya or bakit mo nabasag? Hindi. Sabi niya, hayaan mo yan, sabi sa akin. Ang importante, hindi yung product yung may problema. Sabi, hayaan mo yan. Pero sabi ko sa kanya, sabihin mo rin sa manager tsaka sa QA natin na nabasag, accidentally na nahulugan. Alam niyo mga kapatid, nagulat ako na walang problema, walang issue na bakit mo nabasag, ganun. Alam niyo mga kapatid, nung umuwi ako dito, syempre, di ba, nandun yung tinignan ko sa Google kung magkano yung inaabot pala ng 1,800. Sabi ko, naku, mahal pala nung equipment na yun. Kaya pasalamat ako sa Panginoon dahil yung ganun kamahal, hindi isinigil sa akin. Siyempre, mahal nun, di ba? 1,800. Tapos, ganun lang, kumbaga, napasag ko. Doon mga kapatid ay nagsabi ako ng totoo. Kaya minsan bilang tao parang unahin mo magsinungaling pero hindi ang nanaig sa akin sabihin yung totoo. Kaya pasalamat ako sa Panginoon maging sa pangalawa mga kapatid yung tinest ko nga. Nagtanong lang ako sa QA namin, yung chemist namin. Sabi ko, bakit ganito yung date? Alam niyo mga kapatid, pirmado na ng manager yung papel namin, niraran na. Ongoing niraran. Nung tinest ko siya, nakita kong may problema yung date. At mga prutas kasi, yung mga ganong juice ay dapat 15 months. Pero nakita ko yung papel, tataka ako bakit 12 months lang siya. So, nireport ko dun sa QA namin. Tapos sabi ko, ongoing na itong niraran. Ano to? Papatigil mo ba? Sabi ko gano'n sa kanya. Pakitawag yung manager. Kasi hindi ako pwede lumabas. Kasi ako yung pang laboratory. Nung tinawag niya yung manager namin, nga yung best friend na tinatawag namin, sabi ay, oo nga, mali yung date. Pero nakakamon na mga kapatid. Nakapaleta na, kalahati na eh. Tapos, niretrieve yun mga kapatid. Ibig sabihin, pinigil, tapos hindi mo na niran kasi nakita ko nga na gano'n. Kaya natutuwa din yung manager niya sa akin. Good job daw. Parang ako na salamat sa Panginoon. Dahil hindi ko naman intentionally na kasi pinirmahan na ng manager meaning pasado na lahat. Pero ang nangyari pala ay mali yung nailagay na date. Kaya pasalamat ako sa Panginoon dahil sabi nung QA sa akin, oo nga no, hindi namin alam yan, ganun. Buti na lang nakita mo, sabi nung supervisor ko sa akin. Bakit hindi namin napansin, sabi niya. Bakit ikaw nakita mo, sabi sa akin. Sabi ko, kasi 4 yung mata ko. Kasi nagsasalamin na ako, di ba mga kapatid, pag sa work, may salamin ako, nag-check. Sabi nila, sabi nila, ba't hindi daw nila nakita? Sabi ko, kung sino pa yung malinaw ang mata, hindi nila nakita. Kung ako yung 4 na mata, nakita ko pa yun. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon dahil nagpasalamat din yung manager ko sa akin na, yun nga, sabi niya sa akin, good job. Buti nakita mo. Tapos yun, mamaya-maya mga kapatid, biglang lumapit sa akin na pumapayag na daw siya mag-leave ako. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Naging sa trabaho, parang ayaw niya ako na nag-relieve kasi nga yung pag-check is importante.
Eh, yung supervisor ko, sabi niya, ayaw kanya payaga, ayaw kanya hindi makita. Sabi ko, paano kaya kung uwi ako ng Pinas? Siyempre, 1 buwan. Patagal. Eh, yung 1 linggo ayaw pa. Kaya lahat ng papuri at pasasalamat ay binabalik ko sa Panginoon at gusto ko rin umawit sa Panginoon. There was a man named Paul who was tested and was tried. He suffered for the gospel, but God was on his side. And at the end of his road, testimony, he said, I have finished my course. Waits for me. I have fought a good fight. I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle's almost over. I have run the race. Goodbye, I have been looking back through all my years, the battles along the way, persecution, tears, and pain, the struggles day by day. And at the end of this road, Christ there's victory. When my life is over, the testament would be, I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, forgiven by His grace. The battle's almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. Looking back through all my years, the battles along the way, persecution, pain, and tears, struggle day by day. And at the end of this road, in Christ there's victory. When my life is over, the testament would be, I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle's all
Sa mga oras na ito, tunay na nagilang na sa buhay namin, Lord. God, walang malagi upang magitin, papurit, pasalamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, salamat God sa iyong presensya. God, sa kanina, Panginoon, sa mga awitan, Lord, testimony, tunay na mabuti ka, Panginoon, sa buwan, sa iyong mga manampalataya. Lord, salamat God sa kalakasan, paglayan namin, protection, Lord, sa bansang linggo, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, nakita mo, Lord, ang mga puso, God, sa mga oras na ito, dalay ko, Ama, kapatuloy na kumilos mo ka sa bawat na inaing, Panginoon, kapatuloy ka magtugon, Lord, sa mga pasanin, Panginoon, sa mga oras na ito. Abutin mo nawa, Lord, ka ng bawat isa, maging, Panginoon, sa mga oras na ito, kami, Lord, ay pupuri sa iyo. Pinataas ka namin, O God, ang dakilang pangalan ng Diyos Kristo. Samahan mo kami, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, gabayan mo kami, Lord, minsan pa sa mga salita na nais kami gulay-gulayan, Panginoon. O God, ay wala kami, Lord God, sa iyong harapan. Lord, we are nothing kung wala ikaw, O Diyos, sa buhay namin. Kaya, Lord, narapat lamang, ito ang itaas, Lord, at walang lagi, at itaas, Panginoon, dakilang pangalan. Lord, minsan pa, pagkabalin po nawa ang buong kapisanan. Ikaw gagkabilos, Panginoon, sa palisan sa amin. Itago mo ko, Lord God, sa likuran. Ikaw makita, O Diyos, sa iyong harapan, Lord. Bidikit mo, Panginoon, langisan mo, God, ang mga puting na labi. O God, upang bigkasin, Lord, ang iyong masalita sa mga oras na ito. Bless mo, God, ang bawat puso. Pagpalain ng Panginoon ang bawat ay, bawat makinig, Lord. Maging, O Diyos, mawala po dito. Dalay ko, Lord, yung pag-iingat po sa pag-isang. Lord God, yung sila samahan, Panginoon. Lord, sa amang sila ko, ganang paroon. Ang iyong protection, Lord, yung palang kamay, mag-ingat po sa bawat isa. Lord, take control, Mama, ang panabahan, Lord God. O God, lahat ng ito aming ginagawa, Lord, mauwi lang sa iyo, sa iyong kapalingan. Bless the word of the reading. At kung dalangin, Lord, salamatan ka. Jesus Christ, by the name we pray. Amen. Amen. Bago tayo madala, umupo ang Pines kung mabukas tayo ng scripture. Dito po sa Book of Romans, chapter 4, verse 19. At ito meron yung mga Biblia. Okay, samahan niyo ako sa pagbukas ng mga scripture na ito. Romans chapter 4, verse 19 and 20. And then Matthew 21, 19 to 20. So parang, mapansin niyo yung scripture mga kapatid, parang connection sa Romans and then Book of Matthew. Romans, ating basahin dito sa Romans chapter 4, verse 19. And, okay, pakibukas sa rin ng Bible, the scripture. Romans 4, verse 19, dito po, sabi, at being not weak in faith, he considered not his own body, now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. At hindi humina sa pampalataya na ipinaragay man ang kanyang katawang tulad sa patay. Na gayon siya may 100 taon na. Si Abraham, mga kapatid, over 100 years old, at maging ang kanyang may bahay, at ang pagkabaog ng bahay, bata ni Sarah. And then verse 20, he staggered not. So I need your attention. So verse 20, ang sabi din, he staggered not at the promise of God. Amen. Praise be to God. But was strong in faith, giving glory to God. Amen. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamagitan ng pananampalataya na mayroonhati ang Diyos. Amen. And then verse 21, and being fully persuaded that at lubos na nalig ng Diyos na nangako that what He had promised, He was able also to perform. Amen. Ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa sa mga bagay na ito. Amen.
And then another scripture, mga kapatid, Matthew 9:10. Okay. 21 verse 19 up to 20. Matthew 21. And verse 19, mga kapatid, ay ganito pang sabi ng scripture 1, and when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, let no fruit grow on thee, henceforward forever. And presently the fig tree withered away, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. And then verse 20, and when the disciples saw it, they marveled. Sila pa yung nagtaka. Mga kapatid, nung ang mga disipuling ito ay nakita nila na ang fig tree, yung punong igos ay natuyo sa kanilang paningin. And they marveled, seeing how soon is the fig tree withered away. At nang makita ito ng mga alagad, ay nagtaka sila, na nagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos. Then 21, last verse, Jesus answered unto them, verily I say unto you, if ye have faith, amen, and doubt not, hindi ka magduda, amen, na walang pag-alinlangan, he shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. So, in Tagalog, kung kayo'y may pananampalataya at di nag-aalinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ang nangyayari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo, sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugpa ka sa dagat ay mangyayari. Amen. And the Lord bless His word. Okay. You can be seated. Isang magandang hapon muli, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Sa pong kagalakan, tayo po'y naparito muli sa kanyang biyaya. Amen. Tunay na mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. God is good. Amen. Sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Amen. Salamat din ako sa Panginoon ay tinugon ng Panginoon ang ating mga panalangin. Amen. Thank you, Lord, dahil for the long time we're really at last, parang hinahabol natin yung panahon. We're chasing the time. Dahil nga December 25 ay kailangan makahabol. Grabe yung pagload ko sa Panginoon. Gabi-gabi, niload ko sa Panginoon. Di tayo binigo ng Panginoon. Amen. Salamat sa kanyang mga biyaya. Sabi nga, salamat sa mga prayers ng bawat isa. Alam ko po ay nanalangin kayo. Sama-sama tayong nanalangin sa Panginoon. Tinugon ng Panginoon yun ang lahat ng ating mga dasal. Amen. Ako pinagagalang din dahil po ay time will come ay may lunch na rin. At inantay ko na lang yung makomplete yung mga requirements. Sabi nga kung at the same time si Bro Willie ay naghanap ng financial dahil nga po hindi ito biro yung itong ay ilalas dahil nga kung aking tinignan parang highlights lang parang around 3,000 dahil po ay residency po ito. Unlike noon ay Barligin ay parang the family is 1,000. Naalala ko parang 1,200 lang yung binayaran ko, Bro Willie, sa pamilya na kami noon. Pero ngayon ay isang ulo pa lang. I think 3,600. Oh, you must be really probably. But God will provide. Amen. Diyos mga batid ay provide sa mga bagay na ito. Amen. Salamat din. Isa pong galakan din. Paliban doon ay yung anak Birdmon. December 9 ang flight. Mga batid. So, sa anak niya, ating prayers day, paghanap yun ng trabaho din dito. Ang pagkaalam ko ay marunong siya sa musicians.
So, magamit din, mga kapatid, ang ating kapatid na ito. May naalala ko lang, na naginip ako, mga kapatid. Yung panaginip ko, medyo malabo, hindi ko nakita. Pero nakita ko na may brother nag-operate dyan. Yung itong base natin. At sabi ko, nakita ko sa panaginip, marunong ka pala, bakit? Gamitin mo yan. Nakita ko yung brother na yun, pero hindi ko siya namukhaan kung sino yun. Yung parang, inano ko, parang binibis ko lang, sino ba yun? Na nakita ko sa panaginip. Pero Brother Willie, may ginamit. May nakita ko na humawak siya. Marunong pala siya. Amen. So alam ko na meron ilagay ang Diyos yan. Mga kapatid, na worthy sa mga bagay na yan. Amen. Alam ko mga kapatid dahil nga sinimulan ito ng Panginoon. Amen. Alam ko hindi tayo pabayaan ng Diyos. Amen. Narapat lamang na habang sabi nga ay all things work together for good. Amen. Walang nagbago sa silong ng langit. Lahat itong ordained. Ano man yung nangyari, mga kapatid, ay meron lang ipakita ang Panginoon. Amen. Sabi nga, the truth shall set us free. Amen. Dahil po we are not doing to compromise, mga kapatid, sa hindi totoo. Amen. So, salamat sa Panginoon muli sa magang ito. Alam ko po ay, alam ko naka-off yung ano natin. Dahil po, may baka may